Confirmed tatak sa damit ni Kath mga kasembres. Alden nakuhaan sa IG post ni Kailin. At gumala pa sa beach si Soiti mga kasembres kasama si Nate Gonzaga. No? So napaka nito yung post pala ni Kath ha. Usap-usapan din ito mga kasembres. Unahin ko itong post ni Kath no, sa kanyang Instagram kahapon or kagabi mga kasembreros. Dito ay naka-white no si Phenomenal Box Office Cinema Queen. Ito po ay part ng kanyang Colgate brand endorsement mga kasembreros. So yun, smile smile. Sabi niya dito sa kanyang post ay I've been more intentional about taking care of my smile. And you should too. Good thing you can get a free dental checkup with Colgate Maximum Cavity Protection. Just scan the QR code at the back of any pack answer short oral health quiz and find a Colgate partner dentist near you. So, yun siya. Tapos sinaalay sa Mulak, nag-comment din siya mga kasembreros, no? Si Berwin Coroza, nag-comment din siya mga kasembreros ng heart. So, Alay sa Mulak, such a pretty smile, sabi dito ni Alay sa Mulak mga kasembreros. So, yun po, no? Talagang ito pa posted niya 18 hours ago mga kasembreros. Talagang ganda nga ng smile, no? Minsan nakaka-intimidate at saka nakaka-inspire itong smile ni Kath mga kasembreros kasi ngipin niya ay talagang inalagaan ever since mga kasembreros. So, random photos niya ito na pinost mga kasembreros no, kagabi sa kanyang Instagram nga mga kasembreros. So, pinapakita niya rin dito kung paano mag-scan yata no, or parang may sasagutan na quiz sa likod ng Colgate pack mga kasembreros. Tapos pag na-scan mo yon or parang na-scan mo ay may sasagutan kang quiz. Tapos scan mo na yung QR code sa likod ng Colgate. Tapos pag na-scan mo yun, may quiz ka na sasagutan mga kasembreros sa iyong cellphone, and then pwede ka makakontakt ng dentista na malapit sa inyo na affiliated sa Colgate mga kasembreros. So parang ganito yung kwento nito mga kasembreros. So maganda rin ha, kasi kung hindi makipagsabayan yung mga ng Colgate, marami na ngayon ang mga toothpaste na sumisikat kagaya ng Escoban, may Snowfall, something like that no. Maraming yan mga sa TikTok. Talagang ako gamit ko ngayon ay Escoban ang gamit ko no. Sorry Kath no. Kasi mura rin siya, tsaka masarap sa lasa, may parang yung flavor niya ay pwedeng pambata no. Yung pamangkin ko ay gumagamit din po ng Escoban. So kasi masarap yung mga lasa niya. Tapos ito, may picture din pala si Alden at saka hindi ko alam kung si RV Matibag. Si RV Matibag ba yung isa dito? May mga local residents doon sa may yung sa bridge pa sila. Yung nasa tulay pa sila nito mga kasembreros na kung saan ay nagpa-picture yung mga hindi ko alam kung turistang mga Thailander itong dalawa mga kasembreros no. So pero yon ay talagang ready to pose si Phenomenal Box Office Cinema King. Kagabi ito pinost no sa kanyang TikTok account mga kasembreros nung nag-post nito, or yung sa Facebook account pala mga kasembreros. So yun po. Tapos ito, nakukulitan talaga ako dito. Dumadami na mga kasembreros. Dumadami yung yung na-obsess kay Alden dahil nga raw ay kamukha sila ng kanyang boyfriend at saka asawa no. I was obsessed with Alden Richards, that my friend pati yung friend pala niya dito, that my friend looks like him. Pati yung kaibigan daw niya ay si Alden. Tapos yung isa naman daw ay ayan, posing siya kunwari mga kasembreros no. Sobrang kulit lang. Sobrang kulit lang niya yun. Yung ginamit niya na is parang yung kay Arnold Clavio no, na interview ni Alden. Tapos kunwari ay ginagaya niya yung angulo. Tapos patawa din siya. Tapos may isang biker dito na inspired by Alden Richards mga kasembreros. Ang ginawa niya dito parang kunwari ay mapera ka na siguro ngayon, sunod-sunod upgrade mo sabing ganon.
Tapos, uso to kasi ngayon sa TikTok mga kasombrero. Sabi niya uso, mabilis na siya mag-upgrade. Marami na siyang pera, pero wala palang laman mga kasombrero. Walang laman. May kinuha kasi siyang dito yung parang pagkain mga kasambreros. Tapos, yun, parang ano siya, parang wrapper ng junk food or chichirya mga kasambreros. Pero wala palang mga laman, no? Wala palang mga laman yung mga wrapper na ito mga kasambreros. So, parang sarcasm lang ba na mayaman daw sila, pero yun nga, no? Wala palang pera. Wala palang pera. Akala pera, wala palang pera mga kasambreros. Tapos, nag-recall yung isang admin doon sa may, sa may, si Ang Sakit Mong Gustuhin, no? Yung kanyang TikTok name mga kasambreros. Ang kulit man ang pangalan to sa TikTok, Ang Sakit Mong Gustuhin. So, yun. Si Alden dito, yung sa bench niya mga kasambreros, no? Na pagrampa ni Phenomenal Box Office Cinema King. Nung bench at work nga ito mga kasambreros, no, nakasama sina si Kath nga dati at saka si Alden. So si Alden yung pinakauna, tapos si Kath yung pinakahuli dito mga kasambreros. Pero yung na-recall lang nila ay itong kaya Alden mga kasambreros, no, na sa bench fashion show nga mga kasambreros. So, ang lupit lang. Tapos, may another dito. Okay, wait. Sige. So ito na lang po mga kasambreros, no? Isa sa mga major items natin. Nahagip, no, ng camera or nakuha ng camera si Alden. Hindi ko lang kung anong ginagawa niya dito. Sa Instagram story or Instagram post, ito ni Kailin mga kasambreros. Si Alden dito ay parang nakayuko siya. Parang may ginagawa siya sa mesa mga kasambreros. So ito ay parang yung victory party nila, no, dito sa Nagablogman and the rest mga kasambreros, no. Tapos nagvi-video si Christopher Diwata. Tapos yun, syempre may counting foods at saka hindi ko lang kung parang naghahanda sila or patapos na mga kasambreros, no. Pero si Alden dito ay meron pa silang ginagawa. Medyo short lang yung video. 9-second video lang siya mga kasambreros. Pero yon, si Alden dito ay nakuha na parang nakayuko siya, no? At saka si Kailin ang kumukuha ng video kung kaya wala siya dito, no. Ito yung kwento dito mga kasambreros. So yung kanta dito, and the sweet in love, and so na kay Ariel Rivera yata ang kantang ito mga kasambreros, no. Again, smile in my heart, you brighten my day, shouldn't need a direction. Siya ganun yung music background niya mga kasambreros. So tapos may isa pa silang game dito no, sina Alden mga kasambreros. Hindi rin mag-gets nung nag-post nito kanang ginagawa nila mga kasambreros. Parang normal face. Tapos parang may pinapagawa yung nagvo-voice mga kasambreros. Tapos hindi ko mag-gets mga kasambreros kung anong ginagawa nila dito. Pero yun, no, parang nagkakatuwaan naman sila dito mga kasambreros. Hindi ko lang alam kung saan banda si Alden dito. Dito sina Adrian Lindayag, si Nadine Lustre. Ito yata siya, yung naka-white mga kasambreros, no? Si Nadine kasi yung dito sa kabila, sa kaliwa. Tapos sa kanan naman si Alden mga kasambreros na naka-dirty white, no? Yung suot niyang damit mga kasambreros. So nakakatuwa lang yung ginagawa nila kahit kahit hindi ko maintindihan mga kasambreros. Tapos, ito, yung pinost niya dito ay yung time na si Alden at saka sa lie detector test, no, during Hello Love Again promo. So ito pa rin yung post na I was so obsessed with Alden Richards that my husband looks literally like him. So tapos si kuya dito ay balbasarado, no. Talagang siya, maraming bigote at saka balbas si kuya mga kasambreros na yung husband niya.
So, beard version, sabi niya dito mga kasembreros. So, beard version nga siya mga kasembreros kasi mabigote, no? Or mabalbas si kuya mga kasembreros na kanyang husband nga po mga kasembreros. Tapos, sige, ito na, major item na tayo mga kasembreros. Ito yung sasabi ko na yung tatak doon sa damit ni Kath mga kasembreros ay hindi MA. Sabi nga ni Naybara Lopez, MA lang talaga. Parang MM, parang ganoon talaga yung pagkakaburda. No, nakalimutan ko yung Daryl Mac, something like that, no, Daryl Mac mga kasembreros yung kanyang Daryl Maat na yung kanyang mga yung kanyang mga style, no mga kasembreros. So nakakatuwa kasi nag-post si pinost ni Naybara Lopez yung mga gawa no ni Daryl Maat mga kasembreros. So Tsaya pa nga niya. So, dahil may ganoong si Catherine, ay jowa rin ni Daryl Maat si ni Mayor ito nga, sina Khalil Ramos, si Gabby Garcia, si Glyza De Castro, no? May mga ganito rin siya mga kasembreros. So, hindi nila alam na So, good thing, no? Kasi ako nalaman ko rin pala na si Daryl Maat pala yung gumawa ng damit ni Kath nga mga kasembreros sa TCL. Na kung saan ay pala siya, parang parang local local mga barong masterpieces mga kasembreros. So yun, nakakatuwa lang kasi nalaman ko rin noon at saka na-discover na si Daryl Maat pala. So yun pala yung kanyang style. So ito rin may nakita ko dito si Anthony Jennings, si Francine Diaz, yun, parang pinagtabi-tabi na nila ng mga kasembreros yung okay. So dito na nga, yung sa Eduk Circle Awards mga kasembreros, si Marian Rivera meron dito, si Jessica Soho, yung mga anchors ng GMA, si Eugene Domingo andito rin. si Michael Sagar andito rin, si Winwin Marquez andito rin pala, no, mga kasembreros. So yung Eduk Circle ay so na-discover ko na rin pala. So yung Eduk Circle niya nasuot mga kasembreros ay dito rin pala pinagawa kay Daryl Maat mga kasembreros. So maraming salamat, no, at saka na-discover natin yung dito yung pinagawaan ni Kath mga kasembreros ng kanyang gantong style ng damit, no, parang siya, barong masterpieces yung ginagawa niya dito mga kasembreros. So good thing, no, kasi nga maraming salamat din pala kay Ma'am Naybara Lopez kasi na-discover ko rin na may maganto rin pala siyang ginawa, no, sa ibang dito sa ibang mga artista at celebrity. And kahit kahit mga anchors, yung GMA anchors and journalists mga kasembreros ay nagawa na rin pala niya Daryl Maat mga kasembreros. So papasalamat ako at may discover akong bago, no, mga kasembreros na. So in the future, alam na natin kung ganoon ang style mga kasombrero. Kung ganoon ang style na naman ni Kath, no, yung parang barong-barong style siya. Tapos may mga borda-bordahe na parang something like that mga kasombreros. So alam na natin kung saan siya paggawa. Walang iba kundi kay Daryl Maat mga kasombreros na Filipino designer yata ito, no, mga kasombreros. So yun, talaga nakakatuwa lang. Fashion designer, Massachusetts yan siya. So fashion designer si Daryl Maat mga kasombreros. So you can search his Instagram account mga kasombreros para pumano nyo lang. So Daryl. So Daryl Maat, double A tapos T. So yun siya na mga kasombreros, yung kanyang complete name nga po, no, mga kasombreros and mga ka-fanatics. So yun, confirmed ha. Hindi dito kasi mga tao ay talagang nabubulabog, no, mga kasombreros. Tapos next item natin ayun,
dito nag-beach vlog nga si Alden at saka si Nate Gonzaga dito mga kasembreros, no. Mamaya i-play ko ito. May audio siya. Parang napakinggan dito, tapos sa beach lang, sabi niya. Parang pwede pan, sabi pan ni Alden. Hindi ko lang alam kung Munoz, nakita daw yung view, no, mga kasembreros. Pan. Hindi ko lang kasi sabi ito yung pan ni Alden. Hindi ko lang kung ano kasi sabi niyang pan dito, mga kasembreros. Pan. Ano yung pan? Parang bata na ulit yung ano, no. Pan, sabi ni Alden, pan. Nakita yung pan. So yan, parang nag-vlog sina Alden at saka si Nate dito. So sobrang kulit lang ng dalawang ito, mga kasembreros. So mamaya ipi-play ko ito, no. Siguro hindi ko lang alam ngayon ay si Alden ay nasa Maynila na, pero magkakaroon tayo ng update, mga kasembreros. Ako po ay nag-voice over ng alas 10 ng umaga, no, May 26, 2026, mga kasembreros. So ina-advance ko kasi medyo maraming gawain, no, si kasombrero, no. Kung kaya I need to be early as possible, no, mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tapos last item natin ito, pinost ang Kathden dito, mga kasembreros, no, ni Hashmir. Yung outfit ni Alden dun sa Stars on the Floor, and then itong isa naman ay nung nag-host si Kat sa Cream Silk, mga kasembreros, no, sa beauty conference. So sa Mawar yata ito, no, or sa SMX Convention Center, mga kasembreros. So parang sort of parang na-recall nila, mga kasembreros, ng Kathden. Alright, so yan lang actually sa ating Kathden items. I-play ko po itong kay Alden, no, na videos, mga kasembreros. Tapos pahinga natin of course ang napakagandang salita ng Panginoon afterwards. Isang pinagpalang araw po sa bawat isa. Beach lang. So, kita mo yung buo? Oh, nakikita. No, pwede mong ipan-pan. Yes. Sorry. Pan. Munyon? Beach lang. So, kita mo yung buo? Oh, nakikita. No, pwede mong ipan-pan. Yes. Sorry. Pan. Okay, everybody, eyes closed. Thumbs down. Normal fist for everyone. Normal fist for everyone. Okay. We're almost there. Now, everyone, eyes closed. Sobrang mataas na standard ng Word of God na ito, mga kasembreros. Ang title kasi natin ay Maging Perpekto. Kaya mo? Matthew chapter 5 verse 48, Therefore you shall be perfect, just as your Father in heaven is perfect. So isa na yata ito sa pinakamahirap gawin, mga kasembreros, yung maging perfecto. Kasi nga hindi naman tayo perfecto, mga kasembreros, no? We are prone to a sin, we are prone to weakness, we are prone to vulnerability. Susceptible kasi tayo, no? May mga times na marupok tayo sa mga temptations, mga kasembreros. So hindi lang siya temptation sa kunwari magkakaroon ka ng kalaguyong iba or asawa or jowa na iba. So hindi lamang yon. May mga times na kunwari maglalasing or parang yung mga bisyo, tapos matutukso kang mag-cutting classes, matutukso kang maagang magjowa, matutukso kang magbisyo, matutukso kang kumain sa mga bawal na pinagbabawal sa iyo. So ganoon, mga kasi kunwari may sakit ka na tapos bawal, tapos matutukso ka. So parang ganoon, mga kasembreros. So temptations are all around, mga kasembreros. So kasi ang katawan natin, we are born of sin, no? From the time of Adam and Eve, meron tayong genealogical or genetic sin, mga kasembreros, hereditary sin na namana natin sa ating pinaka magulang na sina Adan at Eva, mga kasembreros, na pass down from generation to generation. So action ito, surprising and astonishing, mga kasembreros, na salita ng Diyos, no, na sinulat ni prophet or ni disciple or ni Saint Matthew, mga kasembreros, na maging perfecto na tayo kasi ang tatay daw natin sa langit ay perfecto. So parang napakahirap kasi yun nga, no, nobody is perfect, di ba, sa mundong ito, mga kasembreros, because in this world itself, no, the earth, mga kasembreros, was once fallen kasi nga nagkasala at pumasok sa mundo
ang kasalanan mga kasembreros through this disobedience of Adam and Eve, which was also allowed mga kasembreros by the Lord, because kung perpekto na rin ang tao ay hindi natin kailangan ng Diyos mga kasembreros. So kung ang nature natin, kung ating buong pagkatao, yung elements and compositions natin perfect, ay kung pa hindi na tayo kung pa Diyos na tayo at hindi na tayo tao noon mga kasembreros. Pansinin nyo kung ang tao walang sakit, hindi nagkakasakit, so hindi maipapakilala ng Diyos na healer siya. Na siya po ay greatest healer natin or tagapagpagaling or dakilang manggagamot. Kung tayo po ay salat na kung pa lahat ng kayamanan o lahat ng prutas, lahat ng makakain ng tao, nandiyan na lahat, no? Hindi na kailangang magtanim, hindi na kailangang mag-anim. So, kung parang kung hindi nasira yung Garden of Eden hanggang ngayon, siguro wala na, parang hindi natin kailangan ng Diyos, no, mga kasembreros. So, parang hindi mapapakita ng Diyos na He provides kung tayo po ay hindi nagkukulang minsan. Nagkukulang sa pag-ibig, nagkukulang sa pera, nagkukulang sa material things or mga needs natin sa pang-araw-araw, no? Wala nang pagkain sa hapagkainan. So, hindi niya mapapakita na He provides, and He is our greatest provider kung hindi tayo nagkukulang. So, hindi niya hindi niya mapapakita na He is the source of love, mga kasembreros, kung tayo po ay hindi naubusan ng love, no, para magamit natin sa ating asawa, anak, magulang, and so on, mga kasembreros or kapatid or kung sino man dyan. So, ganun ba, no? Yung nature natin talaga imperfect. Pero, Matthew, no, Saint Matthew, mga kasembreros, ay we are being encouraged and commanded, mga kasembreros, to be perfect. So on the surface, it seems like an impossible, unreasonable, even thoughtless request, because God knows that we are a sinful race with a fallen nature, and that there is no way that we could ever obey this command. So yan, kagaya na mention ko kanina, fallen yung ating nature, bumagsak na tayo at nagkasala once and for all. So kung kaya napakahirap ng command na ito, mga kasembreros. Nevertheless, ay magpapatuloy tayo. God's eternal plan for man is so designed that we are unable to obey His commands in our own strength, but He will allow us to attempt to reach perfection. So yun siya, yung ating desire. Nandun kasi kasi alam ng Diyos kung sino yung mga taong kunwari yung talagang dinidesire natin na kailangan may time ako sa Biblia araw-araw, kahit gaano ako kabisi. So alam niya, alam ni Lord, mga kasembreros, yung mga taong nagkukumahog, nagsisikap at gumagawa ng paraan talaga na makabasa at makapag-aral ng kanyang salita at ma-apply ito sa kanyang buhay. And alam naman ng Diyos yung mga taong hindi, kumapaasin wala, zero yung interest, mga kasembreros, sa magbabasa ng Biblia, sa panalangin, sa paggawa ng kanyang kalooban, mga kasembreros. So parang alam na alam ng Diyos. So matitimbang niya kung sino yung sa kanya at hindi sa kanya, mga kasembreros, by seeing or makita yung mga ginagawa ng tao, mga kasembreros. So grabe, no, alam nyo, minsan talaga napapaisip ako na sobrang lalim na yung mga lola natin na pumanaw na, so wala nang balikan talaga, mga kasembreros. And then napapaisip pa tayo na what is life after death, no, doon sa heaven or syempre sa impyerno, ayaw natin mapunta, mga kasembreros. So kasi hindi lang million years yung ating spend sa kabilang buhay, mga kasembreros. We're not just spending billion years. It's forever, eternal to eternal to eternal, mga kasembreros. That is why ang tao, kung mababaw lang yung pagtingin nila sa purpose ng buhay, na kunwari, isinasa sa mundong ito, nag-aaral, nakapagtapos ng kolehiyo, magtatrabaho, magkakaroon ng sariling pamilya, magkakaanak, magkakaapo, mamamatay. So, parang gano'n lang yung cycle na parang yun lang ba yung pinaka-purpose ng buhay, no? Which is definitely dapat tayo talaga ay nagbabasa ng Biblia, kasi dito natin malalaman yung katotohanan. Doon natin talaga, kung pa sa Biblia talaga yung mababasa yung promises ng Panginoon, yung pinaka-purpose ng tao na bakit andito sa mundong ito, no? Yung near existence ba natin ay para lang bumuo ng pamilya, tapos magkaroon ng dignidad, magkaroon ng mga trophies, mga medals, mga pagkain na gusto natin, pupunta sa ganito, celebrate ng birthdays, and so on. So parang, yes, tama naman na gawin natin to, yung pag may birthday, mag-celebrate ng birthday.
Pag may kasal, sige, punta sa kasal. Pag may kasiyahan dito, tapos ganito, pag trabaho. Paghatid sa school. So parang pagluto, araw-araw, luto, kain. So parang napaka-hackneyed no ng ating kapag yung ating routine araw-araw kung isipin mo talagang cycle lang. But mapapatanong dapat tayo na ganito lang ba no yung purpose ng buhay? After all, no, pag namatay tayo ay tapos mapupunta tayo sa langit ng forever and ever and ever. So parang we must think deeply mga kasus. We must think beyond the mere existence or materialism or superficialism na nakita natin sa ating paligid, no? That is why it's really time, no? Mga kasumers na magbasa tayo ng Biblia because dito natin makikita talaga yung pinaka-purpose ng buhay. Deeper and more than we think and we see mga kasumers sa mundong ito. So ayun siya. Despite knowing that our fleshly efforts will end in failure, indeed over time, we can nurture a very legalistic mindset, always trying to perfect our own walk, just trying to be a little better, work a little harder, always striving but never reaching that goal of perfection. We can become judgmental, looking down on those less perfect than ourselves and never satisfied with our own futile efforts. Often, we will spend months, years, even decades trying to reach our own standards of perfection through our own imperfect strength until at last we come to understand that being perfect can never be achieved in our own effort but only through Christ, our perfect, spotless Savior. So yun siya, no? Yung effort natin, yes, tama naman yun mga sis, pero parati natin isipin na we cannot achieve anything. We cannot achieve that perfection without Jesus Christ because He Himself, no, God Himself, is the perfect mga kasunod in ultimate God na we can rely upon mga kasunod. Before the world was created, God planned a way that fallen man could be made perfect, a plan that had ultimate fulfillment in Christ. For our righteousness is in Christ and we are perfected in Him, for by one offering He has perfected for all times those who are sanctified. In Christ we are to become mature, complete, lacking nothing. We are to reach the goal of our calling. We are to finish the work that God has prepared for us to do. We are to be perfect in Christ. So, kay Kristo. So, doon natin makita mga kasus. That is why, kung tayo po ay parati nag-effort of perfection without Christ sa ating buhay, ay useless pang lahat mga customers because hindi naman kasi natin, kasi pansin natin even Sir Alden, di ba? Masabi natin na bilyonaryo na siya. He has everything, no, he has a supportive family, may mga friends na mga supportive, mga customers, and yet may mga moments na down siya. That is why he is really reading the Word of God, no, praying to God. So kasi ganoon tama yung kanyang ginagawa mga kasembreros, no, na he is always trusting God mga kasembreros. Hindi lang siya puro pera, hindi lang puro trabaho, hindi lang puro enjoy, hindi lang puro gala, hindi lang puro best actors, most outstanding, ganito ganyan, hindi lang puro awards and recognitions, no, but definitely nakaka-proud yung ganun mga customers. But more than those achievements, more than the families, more than the wealth, more than the money, more than the friends, more than the people around us is dapat kay Christ, no, kay Kristo natin hanapin ang perfection mga customers kasi siya nga lang talaga ang perfect at wala nang iba mga customers. Kaya kapag nag-effort tayo without Christ, it's useless, no? It's like multiplying 1 billion times 0 is equal 0 mga kasombraros. So should we not rejoice that God has not only commanded us to be perfect as He is perfect, but in His love and grace He foreordained that through faith in Christ we may be perfect, entire and lacking nothing, simply by an act of saving faith and an obedient life of sanctifying faith, trusting Him, or Jesus Christ, to finish the good work He started in us in Christ. So kay Jesus Christ mga kasombraros, no, lahat mga kasombraros na pwede nating ma-achieve. Pero hindi naman sabihin na hindi tayo makikilubilo sa ating magulang or sa ating mga kapwa-tao sa paligid natin. Walang doon yung truth or yung fact na yun, ang reality na yan mga kasombraros. But ang ibig sabihin dito ay may time tayo sa Biblia, may time tayo sa panalangin, may time tayo kay Lord Jesus Christ mga kasombraros. After parang ginagawa natin yung ating routines, trabaho tayo sa ating opisina for example, or kung ano man dyan, but no, kailangan may time talaga tayo sa
Panginoon mga kasamaras, because without which, no, kahit na sabihin natin na successful tayo sa ating trabaho or sa ating field mga kasamaras, so without God, without Jesus Christ, everything is useless and meaningless. So hindi natin siya ma-achieve by our own efforts, yung perfection, pero ma-achieve natin through Jesus Christ. Alright? Salamat sa ating Word of God, ha? No, pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and perfection na nagmumula sa Diyos na makapangyarihan sa lahat through our Lord Jesus Christ. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. See you sa next segment, mga kasamaras, and paalam po. I love you.